Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. Tayo po ay sumasagot ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. At ako po ay nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa ating palatuntunan. At sa muli po, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po ang ating pagsagot ng mga katanungan, ay nais ko po munang bigyang daan yung atin pong mga panawagan na kung saan po ang ating tanggapan. Ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan lamang sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At maging sa araw ng Sabado, ang atin pong tanggapan ay bukas din po yan. Meron pong ginagawang pag-aaral, Arabic class, na isinasagawa sa ating tanggapan alauna hanggang alas 5 po ng hapon maging sa araw ng Sabado. Kaya po aking inaanyayahan yung ating mga kapatid na mga Muslim at ang ating mga kababayang mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan at saliksikin ang pananampalatayang Islam. Meron tayong ipinamamahagi na libreng Islamikong babasahin. Libre po yan, wala pong bayad na aming ipinamimigay. At sa atin naman pong mga taga-subaybay, sa ating mga taga-subaybay sa ating palatuntunan sa online online community, ang atin pong pangradyong palatuntunan, ito pong Radio Da'wa Show ay maaari na rin pong makita sa www.youtube.com. Sa youtube.com po, ang gawin lamang ng ating mga taga-subaybay ay i-type yung ating pangalan, Khalid Sanchez, at doon po ay inyong makikita itong iba't ibang pangradyong palatuntunan na nasa YouTube na po. Para sa ating mga kababayan sa ibang bahagi ng mundo o saan mang bahagi ng mundo na kung saan meron pong mga kababayang Kristiyano at mga kapatid na mga Muslim na taga-Pilipinas, ay maaari nyo nang makita yung ating palatuntunan, pangradyong palatuntunan sa youtube.com. At sa muli po, ako ay nagpapasalamat sa dakilang tagapaglikha sapagkat tayo ay binigyan na naman ng pagkakataon na maibahagi sa ating mga kapatid at mga kababayan ang aral sa pananampalatayang Islam. Bago po sa lahat, ako pala ay personal na nagpapaabot ng aking pakikiramay sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyong Yolanda noong nakaraang linggo dyan sa may parting Visayas, na kung saan ay napakarami po sa ating mga kababayan mga Kristiyano ang namatay, sad to say. Kaya nga po sa mga naging survivor, ako po ay personal na nagpapaabot ng aking pakikiramay sa inyo
At ang dalangin ko po sa dakilang tagapaglikha, nawa ay pagaanin, no, itong problema na ibinigay sa atin at gabayan nawa tayo sa matuwid na relihiyon sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos, sapagkat yan po ay isa sa mga malaking dahilan kung bakit tayo ay dinalaw ng ganyang mga kalamidad. Yun pong ating pagkalimot, yun pong ating hindi pagkilala sa nag-iisa at tunay na Diyos na lumikha sa atin, na dapat sana'y siya ang ating sambahin, ngunit iba ang sinamba ng tao. At naging dahilan na tayo ay dinalaw ng ganyang uri ng kalamidad. Yan po ay isang paalala lamang sa mga naging survivor. Manumbalik po tayo, no, sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na walang iba kundi si Allah. Sa mga nais pong magpadala ng kanilang mga katanungan, ang atin pong hotline cellphone number ay 0915-5063-652. Uulitin ko po, 0915-5063-652. Isa pa, 0915-5063-652. Unang katanungan po sa ating palatuntunan sa hapong ito mula po kay Texter 2813. Magandang hapon po, Brother Khalid. Magandang hapon din naman. Tama po ba ang kasabihang huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hahatulan? Okay. Ang kanya pong katanungan ay, tama po ba yung huwag daw pong magsihatol, huwag kang magbigay ng hatol upang ikaw ay hindi hahatulan? Alam mo, yan po ay nakasaad sa Biblia, no? Nasa Biblia po yan. Yan po ay mabasa natin sa aklat ng Mateo. Ngunit, ang akin pong masasabi, kapatid, ano po, ay ang sinabi ng dakilang tagapaglikha ng Allah, no, na kapag ka ikaw ay magbigay, magbaba ng hatol, dapat po ito ay makatarungan. Po. Ulitin ko po. Ang sabi ng Allah, kapag ka ikay magbigay ng hatol, dapat po ito ay makatarungan. Yun po ang sabi niya. Saan po natin mababasa yan? Yan ay mababasa natin sa chapter 4, Suratun Nisa. Ang talata ay 58 ng maluwalhating Quran. Ganito ang pagkakasabi ng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ang kanya pong pinakamalapit na kahulugan, at kung kayo ay humatol sa pagitan ng mga tao, kayo ay humatol ng may katarungan. Yun po ang sinabi ng dakilang tagapaglikha. May katarungan. Of course naman po, kapag ikay magbigay ng hatol, dapat ito ay may katarungan. Po, makatarungan. Sapagkat kapag ang hatol na iyong ibinababa, ito ay hindi makatarungan, ano po, hindi makatwiran, lumalabas po na wala pong hustisya doon, no? Wala pong hustisya. Alam niyo po, mga kababayang, lalo na sa nagtanong, maging sa Biblia po ay ganun-ganun din ang sinasabi, na kapag ka ikay maghatol, kailangan po ang tinatawag na katarungan. Kailangan po ito ay makatwiran upang hindi ka magiging injustice, ano po, ang hatol mo. Saan po natin mababasa yan? Ito po ay mababasa natin sa Juan
7, ang talata po ay 24, ganito po ang pagkakasabi. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo. Yan. Yun ang sabi ng Biblia. Anong karugtong niya? Kundi, magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Maging sa Biblia po pala, ang paghatol ay pinapayagan basta po ito ay matuwid na paghatol. Sa makatuwid, ito ay makatarungan. So hindi po siya naiiba doon sa sinabi ng dakilang takapaglikha sa banal na Quran, na kapag ikay maghatol o magbibigay ng hatol, dapat po ito ay makatarungan. Ngayon po, balikan natin yung sinabi niya na sinabi ng Biblia na huwag magsihatol upang hindi kayo hahatulan. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Tingnan niyo po, pansinin yung maigi mga kababayan. Itong talatang ito ay mababasa natin sa Mateo 7, ang talata po ay 1. Ganito po ang pagkakasabi. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hahatulan. Yun po ang sabi sa Mateo. Ito po yun, kinukot ko po itong itinatanong sa atin. Ang tanong po ay ganito, para kanino po ba itong pagbabawal sa paghatol upang ikay hindi hatulan? Para kanino po ito? Ito ba ay para sa lahat ng tao? Ito po, pansinin nyo ang sabi ng Biblia. Bababa ka lang ng ilang mga talata. At dito nyo po malalaman kung para kanino po itong pagbabawal na huwag kang maghatol, huwag kayong magsihatol upang hindi kayo hahatulan. Alamin natin kung sino itong mga taong ito na pinapatungkulan dito po sa talatang 1. Ito po, 2. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. 3. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? 4. O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, bayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? 5. Ito na po, yung pinagbabawalang maghatol. Sila ito. Sino po sila? Ito po. 5. Ikaw na mapagpaimbabaw. Hipokrito. Ikaw na mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. So, maliwanag po pala sa Biblia na huwag kang hahatol upang ikay hindi hahatulan. Ngunit ito po ay hindi ipinapatungkol sa lahat ng tao, kundi ito pala ay para sa mga hipokrito, doon po sa mga mapagpaimbabaw. Kaya po hindi po siya magagamit sa lahat. No? Kaya pwede ka pong humatol sa banal na o sa maluwalhating Quran, pwede pong hahatol so long as ang iyong hatol ay may katarungan. At maging sa Biblia, dapat makatwiran. No po. Ganun po, magkapareho sila. So, kailangan lang po natin ay basahin yung sunod na mga talata upang maintindihan ng nagtanong kung kanino po ipinapatungkol yung sinasabing huwag kang magsihatol o huwag kayong magsihatol upang huwag din kayong hahatulan. Yun po ang aking kasagutan. Mula po kay Texter 28117, ang kanyang katanungan, Assalamualaikum kapatid, wa alaikum salam. Meron po bang nakasulat sa Biblia tungkol sa propeta na nakasakay sa kabayo at nakasakay sa kamelyo? Meron po kapatid, no? Ang talata ay mababasa natin sa Isayas, no po? Isayas
21, ito po ay sa talatang 7. 21:7 at ganito po ang pagkakasabi. Ito po ay propeta o nakita ni Isayas na meron pong nangangabayo, yung nakasakay sa kabayo at yung isa ay nakasakay sa kamelyo. Ganito po ang pagkakasabi sa English. And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels. Ito pong chariot of asses, ito pong nakasakay sa asno, ito po ay pumapatungkol doon kay Kristo. Ang hulang ito na binanggit ni Isayas ay natupad kay Kristo, yung pong propetang nakasakay sa asno. Saan po mababasa yan? Yan po ay mababasa sa parehong talata, parehong kabanata, ngunit magkaibang aklat. Sa aklat ng Mateo, kabanata 21 pa rin, at ang talata ay 7. Ito po ang pagkakasabi. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno, at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit, at dito siya ay sumakay. Si Kristo po doon ay sumakay. Ito po yung nakita ni Isayas sa kanyang vision, na may nakasakay sa asno at meron ding nakasakay sa mga kamelyo o sa camel. So, ito pong propetang nakasakay sa asno, ito na po yung si Kristo. At ito namang propetang nakasakay sa kamelyo, of course, walang iba kundi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang propeta po ay nakasakay sa kamelyo. Alam niyo po, noong 630 AD, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay matagumpay na pumasok sa Makkah. Siya po ay galing sa Madina, at nung siya po ay nakapasok doon sa Makkah, siya po ay nakasakay sa camel. Siya po ay nakasakay sa kamelyo. At ang event na ito ay binanggit po sa Biblia. Yun pong pagpasok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, kasama po ang 10,000 mujahidin, 10,000 mga tagasunod, 10,000 followers niya. Ito po ay binanggit din sa Biblia. Saan po natin mababasa yan? Yan ay mababasa natin sa Deuteronomio 33, talatang 2. Ganito po ang pagkakasabi. Ito po yung hula na binanggit sa Biblia na ito'y pumapatungkol sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pong kanyang tagumpay na pagpasok mula sa Madina, yung tagumpay na pagpasok doon sa Makkah, kasama ang 10,000 mga alagad. 10,000. Take note po, 10,000. Deuteronomio 33, ang talata ay 2, ganito po sa English. And he said, the Lord came from Sinai, and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000s of saints. From his right hand went a fairy law for them. Meron po tayong dapat tandaan dito po sa talata. Ano po? He shined forth from Mount Paran. Binabanggit po dito
ang bundok ng Paran. Pangalawa, una po yan na dapat nating tatandaan. Pangalawa, sabi niya, meron siyang 10,000 mga kasama. 10,000 po yan na mga kasama niya. At pangatlo, meron siyang dalang batas. Na po. At ayon nga dito sa kanyang pagkakaliwat, mahigpit na kautusan, batas. Ito na po yung Quran, kung pag-usapan natin ang batas na dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito pong paran, saan po ba itong paran? Ayan po. Saan po ba ang paran? Kapag atin pong saliksikin, subukan nyo pong i-google, no? Subukan yung tingnan sa Wikipedia. Ito pong online encyclopedia. Kung saan po ang paran. At malalaman ninyo na ang paran, ito po pala yung Arabia. Yung Hijaz. Yung nandyan yung Makkah. Nandyan yung Saudi Arabia. Subukan nyo pong tingnan sa Wikipedia. Ganito po ang nakasaad doon. The desert of Paran is also interpreted as Hijaz in an old Arabic translation of the Samaritan Bible. The name Paran has often been used to refer specifically to wilderness and mountains near where Mecca is situated. Yan, binabanggit po yung Mecca. Yung Paran, ito daw po yung Hijaz. Yung Hijaz, ito po yung Arabia. At andyan po yung Makkah. At sabi nga po sa Biblia, doon po manggagaling siya. At kasama niya yung 10,000 saints daw na po. So, ano po ang patunay na 10,000 nga ang kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya po ay pumasok sa Makkah? Ano ang patunay doon? Ang patunay po ay mismong ang tala ng kasaysayan. Sa World History, sa pahina 187, ganito ang pagsasabi. In 630 AD, the Prophet Muhammad and 10,000 followers entered Mecca. Yan po. Yan po ay sa pahina 187. Sa makatuwid, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ang katuparan ng hula unang nakita sa pananaw, sa vision na nakita ni Isaias na nakasakay po sa camel. Siya at si Kristo naman ang siyang nakasakay sa asno o kabayo, ano po, na siyang mabasa sa Isaias 21 talatang 7. At marami pa pong hula ang Biblia tungkol sa pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi po yan ang katanungan. Siguro sa ibang pagkakataon kapag kayan po itanong sa atin, ay atin pong tatalakayin yung iba pang mga hula, mga bagay na binabanggit ang Biblia patungkol po sa pagdating ng dakilang propeta, ang huling propeta na si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Sunod na katanungan po mula kay Texter 4123. Napakarami pong pastor ngayon. O nga, ang nagpapakilala at galing sa iba't ibang relihiyon. Dapat po ba natin itong paniwalaan? So ang tanong niya ay dapat po ba nating paniwalaan? Napakarami raw pastor. O nga naman merong pastor Apollo Kibuloy, no? Merong pastor Jaime Magdadaro ng Pentecostal dito po sa lungsod ng Cotabato. Meron pong isang pastor dito, ang pangalan niya ay Jaime Magdadaro, ano po? At naku naman, no? Malupit ang mga panluloko na ginagawa ng mga taong ito, sapagkat kinukulimbat nila
hindi lamang ang inyong bulsa, kundi pati ang inyong kaluluwa ay inililigaw ng mga taong ito. Pakatandaan po ng ating mga kababayang Kristiyano, ito po, prangkahan na. Magiging prangkahan po tayo ngayon. At sa tingin ko, karapat-dapat o dapat talaga na malaman ninyo ito. No? Ilan po ba ang dapat na maging pastor sa kawan o sa relihiyon o sa iglesia? Sabihin na natin sa relihiyon ni Kristo. Ilan po ba ang dapat na maging pastor doon? Marami po ba? Katulad ng naririnig nating mga pangalan ng iba't ibang nagpapakilalang pastor sa panahon natin at maging noong unang panahon pa, ilan po ba ang dapat na maging pastor sa kawan ni Kristo? Marami po ba o isa lang? Ito po, tandaan niyo po ito. Ang sabi po sa Juan 10, ang talata po ay 16, ganito ang pagkakasabi. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Kita niyo po mga kapatid. Sila po raw ay magkakaroon ng isang pastor. Isa lang po pala. Tanong, sino po ba ito? Sino po itong isang pastor na ito na sinasabi ni Kristo na pastor sa kanyang kawan? Sapagkat napakaraming naglipa na ngayong mga pastor sa palibot No? Ang iba nga hindi nga nakatapos sa theology, naging pastor na. No? Yung iba nakaapak lang sa College of Theology, nakaapak lang naging pastor na. Yung iba naman, proud na proud sapagkat nagtapos daw sa kursong theology, nakapag-masteral. Kaya mga pastor sila. Yon. Sino po ba itong pastor na ito na sinasabi ng Biblia? Ito po ba ay si Apollo Kibuloy? Ito po ba ay si Pastor Jaime Magdadaro ng Pentecostal? No po? Ito po ba ay si Pastor Leo Mallorca? Ito po ba ay lahat ng mga pastor na naglipa na ngayon sa iba't ibang relihiyon? Sila ba ito? Ito ang sabi ng Biblia. Kung sino itong pastor na ito. Juan 10, versikulos 11. Ito ang pagkakasabi. Ako ang mabuting pastor. Kita niyo po? Si Kristo pala ito. Itong pastor na nag-iisang pastor lang sa kanyang kawan. At mabuting pastor. Si Kristo lang pala ito. Kaya nga po kung sino man itong mangangaral ngayon na nagpakilalang mga pastor, nagpakilalang pastor ng kung anong relihiyon, huwag nyo na pong paniwalaan ito. Sapagkat alam nyo kung bakit ang mga ito ang siyang magliligaw sa inyo. In fact, ang mga pastor na ito, maliban kay Kristo, sapagkat isa nga lang ang pastor ng kanyang kawan, maliban sa kanya, ang mga pastor na ito ay tinawag ng Biblia na aso. Aso. Ang mga pastor ay aso. Malungkot po, isipin. Pero yun po ang sabi ng Biblia. Itong mga pastor, aso. Pastor Jaime Magdadaro, sabi ng Biblia mo, ikaw raw ay aso. Pastor Apollo Kibuloy, sabi ng Biblia mo, ikaw raw ay aso. Saan mabasa yan? Ito po, Isayas 56, talatang 11. Ganito po ang pagkakasabi. Oo, ang mga aso, yun po, aso kaagad ang sinasabi, ang mga aso ay matatakaw.
sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nangakakaunawa. Yun daw pong mga aso, ito yung mga pastor. Kita niyo po, sabi ng Biblia po yan. Hindi po yan galing sa akin. Sabi po ng Biblia. Ang mga pastor, mga aso. Bakit po? Sapagat hindi raw sila nakakaunawa. Tama naman. Alam niyo mga kapatid, mga kababayan, ang trabaho po ng mga pastor na ito ay pangwarta eh. Pangwarta po talaga. Meron po bang patunay na pangwarta yan? Ang Biblia mismo ang nagsabi. Ito ang estratehiya ng mga pastor. Strategy ng mga pastor ito. Pangwarta masyado. Ito po. Sa Judas 1, ang talata po ay 12 at 16. Ganito po ang pagkakasabi. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, sino sila? Mga pastor na walang takot na nangagpapasabsab sa kanilang sarili. 16. Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanilang sariling pita, na nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Kaya pala ang mga pastor, napakabait kausap eh. No po? Kapag pastor ang kausap mo, naku po, ang bait, parang hindi nga daw makabasag ito ng pinggan. Pero ang binabasag pala ay palanggana. No po? Bakit siya naging mabait? Dahil sa pakikinabangin. Dahil pangwartahan kanya. Yan naman po talaga ang ginagawa ng mga pastora. Bakit? Meron bang pastor na hindi nangangwarta sa kanyang mga alagad? Sa kanyang mga miyembro? Tingnan mo si Apollo Kibuloy. Di ba dyan siya yumaman? Oh. Marami mga pastor tumatanggap ng bayad. Sa kanilang mga ginagawang serbisyo sa kanilang simbahan, tumatanggap sila ng bayad. Yun ba ang utos ni Kristo? Si Kristo ba ay nagsabi na dapat ay tumanggap kayo ng bayad? Bato-bato sa langit po ang tamaan, ay huwag po sanang magagalit. Ini-expose ko lamang po kung ano ang sinasabi ng Biblia. Yun ba ang sabi ni Kristo? Na dapat magpabayad kayo? Tingnan natin kung dapat bang magpabayad sila. Ito ang sabi ni Kristo sa Mateo 10. Ang talata ay 8. Sabi ganito, mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga kitong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Free, libre. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyo walang bayad. Pero mapansin niyo po, itong mga pastor na nagsasabing mga alagad ni Kristo, mga pastor sa iba't ibang simbahan, abay hindi lang ito tumatanggap ng bayad, ito pa ay naniningil ng bayad. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, itong mga pastor na ito, aso. Mga aso yan, nililigaw nila yung tao eh. Sabi po ng Biblia yun. Mga aso. Mabait sa kanyang alagad dahil sa pakinabangin. So ang Biblia pala nagsasabi na merong iisa lamang ang pastor ng kanyang kawan. Sino ito? Hindi si Apollo Kibuloy yan, kundi yun ay si Kristo. Tandaan niyo po yan mga kababayan. Huwag po kayong magagalit sa akin. Ano po? Kaya po ang tanong ni Texter 4123, kung dapat bang paniwalaan
huwag niyong paniwalaan ang sinumang nagpapakilalang mga pastor na yaan. Dahil bakit? Pangwartahan lang kayo niyan. Mas masahol pa ito sa mga magnanakaw. No? Mas masahol pa ito sa mga snatcher. Masahol pa ito sa mga politikong magnanakaw. Bakit mas masahol pa ito mga pastor na ito? Dahil itong mga magnanakaw na mga politiko at itong mga magnanakaw na mga snatcher sa kalye, ang ninanakaw nila yung pera nyo lang. Pero itong mga pastor na ito, kukulimbatin ng harap-harapan yung inyong sariling pera, nanakawin pa pati yung inyong sariling kaligtasan. Ililigaw pa kayo ng mga pastor na ito. Dadalhin kayo sa impyerno ng mga pastor na ito. Kaya huwag kayong maniwala mga kapatid. Sa nagtanong, huwag kang maniwala. Sa maluwalhating Quran nga po, may instruction sa amin ang dakilang tagapaglikha na huwag paniwalaan yung mga ganyan. Yung humihingi ng bayad. Yung humihingi ng kapalit. Huwag paniwalaan. Huwag sundin. Yung mga ganyan. Saan po mabasa? Ito po ay sa chapter 36, verse 21. Bismillahirrahmanirrahim. At tabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ang kanyang pinakamalapit na kahulugan, at inyong sundin sila na hindi nang hihingi ng anumang kapalit, sila na tuwid na napapatnubayan. Yun po ang sinasabi. So ang sundin nyo mga kapatid, yung sa pananampalatayang Islam, sapagkat yan po ang matuwid. Ano po? Sa Islam po, kapag ikay papasok, no, hindi ka hinihingian ng baptismal fee. Sa Islam, walang bayad ang pagpapakasal. Walang baptismal fee, walang baptism eh. Walang mga espesyal at saka mga regular na mga bayad sa Islam, walang ganyan. Ang kaligtasan po ay libre. Hindi po ito dapat binabayaran. At yan po matatagpuan nyo sa Islam. Kaya po, kung meron man kayong sundin na relihiyon, ito po'y walang iba kundi ang Islam. Yun po ang aking kasagutan. Mula naman po kay texter 2813, again, sabi niya, bakit po winasak ng Diyos ang takluban? Nakakalungkot nga po isipin, no, na hindi lamang actually yung takluban, no, ang tinamaan ng kalamidad, winasak, kundi maging ang ibang bayan, karatig lugar diyan po sa Visayas, no, sa Tacloban, ay tinamaan din po. Nakakalungkot talaga isipin. Sa tuwing ikay manunood ng balita, wala kang halos, no, masabi kundi ikay nabibigatan, no, mabigat sa loob, mahirap, sapagkat mga kababayan natin ang naging biktima. Ngunit bakit po ba nangyari ito? Ang tanong niya po ay bakit daw winasak? Alam niyo mga kapatid, hindi lamang o hindi bago ito. Yung mga ganitong pangyayari na meron pong bayan ang winasak ng dakilang tagapaglikha, ito po ay hindi bago. No? May mga bayan na tinamaan ng kalamidad, halos mabura sa mapa. Ito po ay hindi bago. In fact, ito po ay nangyari na rin maging sa mga unang kapanahunan na meron pong mga bayan ang winasak ng dakilang tagapaglikha, binura sa mapa,
No po? At maswerte nga tayo sapagkat kahit papano ay may mga tao pang natitira. Alam niyo po, kapag sukdulan ang galit ng dakilang tagapaglikha, no? Pati bulati po, walang matitira. Ganun po ang mangyayari sa isang bayan na kagagalitan ng dakilang tagapaglikha. At katulad ng aking sabi, hindi po ito normal o hindi po ito masasabi nating ordinary thing. O masabi nating ordinaryo na siya. Normal siya. Bakit? Sapagkat marami ng pangyayari ang nagaganap na may mga bayang winasak ang dakilang tagapaglikha. Basahin ko po ang sinabi ng Allah sa chapter 10, Surah Yunus. Ang talata po ay 13. Ganito ang pagkakasabi. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Ito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanang aming winasak ang mga henerasyon na nauna sa inyo nang sila ay nagsigawa ng kamalian o kasalanan. Yun po ang sinabi ng dakilang tagapaglikha. Alam niyo mga kababayan, maging sa Biblia ng ating mga kababayang Kristiyano, ay meron na rin pong pangyayari ng pagwasak ng mga bayan. Ano po? Sinira. Ano po ang patunay? Yun pong bayan ng Sodoma at Gomora. Isang maunlad na bayan sa panahon po ni Propeta Lot alayhi salam. Ito po ay winasak ng dakilang tagapaglikha ng Allah dahil sa kanilang kasalanan, no? Dahil sa malubhang kasalanan, hindi po ordinaryong kasalanan kundi talagang napakalubha ng kasalanan ng mga taong ito, no? Umabot sa sukdulan yung kanilang nagawang kasalanan. Pinakamalaki nito ang pagtambal ng maraming Diyos sa dakilang tagapaglikha. Ang hindi pagkilala sa nag-iisa at tunay na Diyos. Kaya nga po sila ay winasak. Isang bayang maunlad. Isang bayang hindi mo akalain na mabubura sa mapa. Itong bayan ng Sodoma at Gomora. Saan po yan mababasa? Ito po ay mababasa natin sa Genesis 18, ang talata po ay 20. Dahil sa lubha ng kanilang kasalanan, kaya sila winasak. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Yun po. Matindi, ano? Napakalubha. Kaya po sila winasak. Genesis 19, ang talata po ay 23 hanggang 25. Ganito pagkakasabi. Ang araw ay nakalitaw sa mga lupa nang dumating si Lot sa Zor. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng azopre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon, at ang buong kapatagan at ang lahat ng nananahan sa mga bayang yaon, at ang tumutubo sa lupang yaon. Kaya po hindi bago. Kung meron pong mga bayang nawawasak, mga bayang nawawala sa mapa, nagunaw, maraming namamatay, hindi po bago. Sapagkat maging sa mga unang panahon ay ginawa na ito ng dakilang tagapaglikha ng Allah. Katulad ng Sodoma at Gomora. Katulad ng mga tao sa panahon ni Noah, alayhi salam. Si Noah ay nagdakwa. Si Noah,
si Noe, ay nangaral sa kanyang bayan higit 900 taon. More than 900 years. Ang ginawa lamang ni Noe ay mangaral doon sa kanyang bayan na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah lamang. At dumating ang panahon, inutusan siya ng Allah na gumawa ng malaking barko. Ang purpose pala noon ay upang masave ang mga mananampalataya at wasakin ang bayang yaon. Kasama yung mga hindi mananampalataya, winasak doon. Yun pong nangyari sa Japan. Nagkaroon ng malakas na lindol at nagkaroon ng tsunami na halos mabura ito at napakaraming namatay. Hindi bago ang ganitong mga bagay. Hindi bago na may bayan na nawasak. May bayan na nasira. Hindi bago. Bakit po? Sapagkat ito ay ginawa ng dakilang tagapaglikha. So ang akin pong advice sa ating mga kababayan, sa mga survivor po, at sa mga hindi pa nakaranas ng ganyang mga kalamidad, ang akin pong advice ay tayo po ay manumbalik. Saan po? Sa pagsamba, sa pagkilala, sa nag-iisa at tunay na Diyos. Tandaan niyo po yan. Nag-iisa at tunay na Diyos. Marami po kasing Diyos ang kinikilala ng tao. Ngunit yung tunay, nag-iisa lang po yan. Doon ko po kayo iniimbitahan na sambahin, kilalanin ang nag-iisa at tunay na Diyos. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat maging si Kristo, yan din po ang paanyaya niya sa tao. Ang kilalanin ang nag-iisa at tunay na Diyos. Yan din po ang paanyaya ni Kristo. Saan po mabasa yan? Juan 17, ang talata po ay 3. Ganito po ang pagkakasabi. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesus Kristo. Maging si Kristo po, yun ang kanyang paanyaya sa tao. Yun ang kanyang panawagan sa tao. Na makilala ninyo ang nag-iisang Diyos na tunay. Bakit po nag-iisa and at the same time tunay? Sapagkat napakarami pong Diyos ang kinikilala ng tao sa ngayon. Ngunit ang tunay na Diyos, hindi po marami yun. Ang tunay na Diyos, nag-iisa lamang po yan. Kaya po doon namin kayo iniimbitahan upang sa ganon ay hindi mangyari sa atin ang ganyang mga kalamidad. At tandaan nyo po ito, mga kababayan kong nakikinig, mga kababayan kong sumusubaybay sa ating palantunan, tandaan nyo po ito. Lalong-lalo na sa parting Luzon at Visayas na madalas dinadalaw ng kalamidad. Tandaan nyo po ito. Hanggat hindi kayo manumbalik sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, sa Diyos na kinikilala ni Kristo, hindi kayo titigilan ng iba't ibang kalamidad. Hindi kayo titigilan. Tandaan nyo po yan. Hanggat hindi kayo sasamba sa nag-iisa at tunay na Diyos, taon-taon ay dadalawin kayo ng iba't ibang kalamidad. Kasama dyan ang mga malalakas na bagyo. Tandaan nyo po yan. Tingnan nyo po ang Mindanao.
Maswerte sapagkat napakaraming mga Muslim dito ang sumasamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Kaya po, ang Mindanao, lalong-lalo na doon sa lugar na kung saan ay maraming mga Muslim, hindi po dinadalaw ng bagyo. Hindi nyo po ba naisip yun, mga kababayan? Doon po sa lugar na kung saan napakaraming hindi sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos, na si Allah, taon-taon, o halos buwan-buwan, no? To be exact, taon-taon, ay dinadalaw po ng bagyo. At hindi lamang ordinaryong bagyo, kundi mga malalakas na bagyo at napakaraming namamatay. Yan po ang pinakasimpleng solusyon para ang isang lugar ay hindi dalawin ng kalamidad. Ang ano po? Ang manumbalik tayo sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Kahit anong preparation po ang gagawin natin. Kahit magtago ka pa sa bakal na bahay, kung ang parusa ng dakilang tagapaglikha ay darating, hindi mo ito matatakasan, kababayan, kapatid. Hindi ka makakatakas. Kapag itinakda ng dakilang tagapaglikha na gugunawin niya ang isang bayan, kahit magtago ka pa sa pinakamataas na bundok, sa Mount Everest, pinakamataas, kahit doon ka pa magtago, kung itinakda niya na wawasakin yan, there is no salvation. Walang kaligtasan kundi sa Allah lamang. Kaya nga dapat sa Kanya tayo manumbalik. Sa Kanya o Siya dapat ang ating sambahin. Siya dapat ang ating kilalanin. Yung tunay na Diyos. Ini-emphasize ko po ito, binibigyang diin ko po ang topic na ito sapagkat napakarami pong buhay ang nalagas. Napakarami pong buhay ang nawala. Napakasayang. Ngunit wala tayong magagawa sapagkat yun ay itinakda ng Allah bilang parusa sa mga taong hindi kumilala sa Kanya. Ngunit kung tayo po ay sasamba sa nag-iisa at tunay na Diyos, na si Allah, hindi po yan mangyayari sa atin, insyaAllah. Yan po ang aking panawagan. Maging si Kristo, yan ang kanyang panawagan, na tayo ay sumamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Hindi po yung Diyos ang tayo pa ang magligtas sa Kanya. No? Marami dyan, nakikita natin sa mga balita, sa TV, naku po, sila pa ngayon ang magligtas. Kasama nila sa pagtakas sa rumaragasang tubig. Yung mga ribulto na kinikilala nilang Diyos. Dapat po nating isipin na ang totoong Diyos, ang tunay na Diyos, hindi mo na kailangang iligtas yan, kababayan. Kundi yan ang magliligtas sa iyo. Hindi mo ba naisip yun? Ililigtas mo yung Diyos. Abay, dapat ikaw ang iligtas ng Diyos. Kung Diyos yan, kung tunay na Diyos yan, ililigtas niya ang kanyang sarili. Kaya hindi mo na kailangang iligtas yan. Ngayon, bakit hindi nangyari na ikay iniligtas niya? Bakit hindi niya iniligtas ang iyong bayan? Sapagkat hindi nga tunay na Diyos yan. Maging sa kanyang sarili mismo, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kaya hindi tunay na Diyos yan. Ang kailangan po nating hanapin, ang kailangan nating kikilalanin, ang dapat nating sambahin, yung totoo at tunay na Diyos, nag-iisa at tunay na Diyos, na siyang Diyos ni Kristo, na siyang Diyos ng lahat ng mga propeta, na siyang Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos na nagpadala ng bagyo, siya rin ang Diyos na kayang magpigil o pumigil sa anumang sakuna. Yan ay walang iba, kundi si Allah. Yan ang dapat natin sambahin. At insya Allah, hindi natin maranasan
ang ganyang mga sakuna. Maging si Kristo ang Diyos na si Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi ni Kristo na sinabi ng dakilang tagapaglikha ng Allah sa malulahating Quran. Wa inna Allahu wa Rabbi wa Rabbukum. Sabi niya. At katotohanan si Allah, siya ang aking Panginoon, wa Rabbi, wa Rabbukum, at inyong Panginoon. Fa'buduha sa siratum mustaqim, kaya't sambahin siya, itong matuwid na landas. Si Kristo pala mayroong Panginoon. At ang sabi niya, yung kanyang Panginoon, yun din ang inyong Panginoon. Wa inna Allah, at katotohanan si Allah, sabi niya. Wa inna Allah huwa Rabbi, at katotohanan si Allah, siya ang aking Panginoon, sabi ni Kristo yan. Wa Rabbukum, at inyong Panginoon. Kung si Kristo ay Panginoon, bakit meron pa siyang kinikilalang Panginoon? Di ba malinaw yun? Maging sa Biblia, ganun din. Si Kristo ay meron siyang Diyos. Ano po ang patunay na mayroong Diyos si Kristo? Ito po, sa Juan 20, ang talata po ay 17. Ito po ang sabi ni Kristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit, pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, at inyong Ama. Aking Diyos at inyong Diyos. Napakaliwanag nun. Aking Diyos at inyong Diyos. Sabi ni Kristo. Si Kristo daw po may Diyos. At yung Diyos niya, yun din ang Diyos ninyo. Hindi po sinabi ni Kristo na ganito, ako ang inyong Diyos. Diyos ninyong lahat. Hindi ganun eh. Kaya sabi ni Kristo, wag mo akong hawakan, sabi niya. Sapagat hindi pa ako nakakaakyat sa aking Diyos at inyong Diyos. Si Kristo po may Diyos. Napakaliwanag nun. Kaya kung Diyos si Kristo, dapat sana sinabi na niya na ako ang Diyos. Pero hindi po eh. Hindi kailanman sinabi ni Kristo sa Biblia na ako ang Diyos. Kaya't sambahin ninyo ako. Hindi niya sinabi yun eh. Ang sinabi ni Kristo, dapat sambahin natin yung nag-iisa at tunay na Diyos. At siya daw bilang sugo ng Diyos. Yun daw po ang kaligtasan. Yan po ang aking paanyaya sa inyo mga kababayan. Ito po ay seryosong apila. Kahit masakit po. Ngunit, kailangang tanggapin natin sapagkat ito po ang katotohanan. Walang silbi po ang gagawin ninyong preparation o gagawin nating preparation. Kahit ilang milyon, kahit ilang bilyon ang perang gagamitin sa pag-prepare para hindi ka tatamaan ng ganyang uring kalamidad, walang magagawa po yan. Kaya po hindi natin masisisi yung ating presidente. Hindi natin dapat sisihin ang presidente ng Pilipinas o sino mang mayor, gobernador, kung bakit nangyari ang ganitong uri ng kalamidad sa ating bayan. Hindi natin dapat sisihin ang ating mga lider. Ang dapat nating sisihin yung ating mga sarili. Bakit? Sapagkat nalimutan natin kung sino ang nagpadala ng bagyong yan. Nalimutan natin kung sino ang may kayang magkontrol sa bagyo na yan. Nalimutan mo siyang tawagan. Kaya hindi dapat masisi ang sinumang presidente o sinumang leader dito. Ang isisihin natin yung mga sarili natin. Sapagkat nakalimutan natin na meron palang nag-iisa at tunay na Diyos na dapat nating sambahin. At yun ay walang iba kundi si Allah. Si Allah po, hindi yung ribulto, hindi si Kristo, hindi yung tatlong Diyos, kundi yung tunay at nag-iisang Diyos na walang iba kundi si Allah. Yun po ang nakalimutan nating sambahin eh.
Kaya tayo dinalaw ng ganyang mga kalamidad. Ito pong aking sinasabi ay isang paalala po yan. Hindi po ako nagagalit. Hindi po ako nangiinsulto. Ang akin po ay isang paalaala at paanyaya sa mga taong may pangunawa. Huwag niyo pong isipin na ako ay nangiinsulto sapagkat hindi po ganon. Kailangan lang po talagang taasan ang boses upang mabigyang diin yung bagay na nais kong bigyang diin sa ating mga kababayan. Napakaraming tanong na aking inisit aside upang i-focus ang aking topic o paksa dito sa kalamidad na ito. Dahil napakarami po talagang buhay ang nasayang. At nawa po sa aking maliit na contribution ay mabuksan ang ating isip at tayo ay makakilala sa nag-iisa at tunay na Diyos. Tandaan niyo po ito mga sinasabi ko mga kababayan. Walang presidente ang makapagpigil ng anumang sakuna. Walang presidente ang makaminimize ng galit ng dakilang tagapaglikha. Kaya hindi natin siya dapat masisi. Dapat po tayo mismo sa ating mga sarili ay manumbalik doon sa tunay na aral na ipinadala ni Kristo para sa atin. Ang ano po yan? Ang pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Yan po ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin. Siya lamang po ang makasave sa atin at walang iba. Ngunit kung hindi nyo gagawin yan, mananatili pa rin ang buong Visayas at Luzon, maging ang ibang bahagi ng Mindanao, sa pagsamba sa Diyos na hindi naman totoo, Diyos na hindi naman tunay, at maraming mga Diyos. Tandaan niyo po, hindi kayo titigilan ng mga kalamidad. Hindi tayo titigilan. At taon-taon, maraming buhay ang masasayang. Tandaan niyo po yan, mga kababayan. Wala na po akong oras. Napakarami pa po sanang bagay na aking dapat nasabihin. Ngunit ako po'y humihingi ng patawad o paumanhin sa aking mga kababayan. Kung sakaling nagiging masakit po sa ating pandinig ang mga bagay na aking binitawan, mga salita na aking binitawan, ako po ay humihingi ng kapatawaran. Tapat lamang ang aking paglalahad. No po. Sapagat ito po talaga ang pinakaugat kung bakit natin narasan ang ganitong kalamidad. Ito po talaga ang pinakaugat. Yung pagkalimot natin sa pagsamba, sa pagkilala sa nag-iisa at tunay na Diyos, kaya tayo nagaganyan. Yun po talaga ang pinakaugat eh. Yun po ang aking binibigyang diin. Kaya po dapat tayo manumbalik sa Kanya upang tayo ay hindi mapahamak. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez, naway pag-aani ng dakilang tagapaglikha ang anumang dinaranas nating sakuna sa mga survivor. At naway gabayan tayo sa matuwid na pananampalataya. Hanggang sa muli po, ulitin ko, ako po ay humihingi ng kapatawaran kung naging masakit sa inyo ang mga bagay na aking sinasabi. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.